Welcome po sa Movie Recaps Tagalog. Ngayon papanoorin natin ang The Warrior's Way, 2010. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Yangang na naglalakad habang hinihinihila ang kanyang samurai sword sa lupa. Hindi nagtagal, ilang mga lalaking nakamaskara ang biglang lumitaw mula sa tubig. Ngunit walang bakas ng takot si Yangang, kalmado at malamig ang kanyang kilos. Sa mabilis na galaw, isa-isa niyang pinabagsak ang kanyang mga kalaban na parang walang pagkakataong makalaban. Hanggang sa tuluyang humarap siya sa Grandmaster ng kanilang grupo. Walang salita, nagumpisa ang isang matinding labanan ng espada. Sa huli, nanag si Yangang at napatumba ang Grandmaster. Dahil dito, siya ang kinilalang pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Pagkatapos ng laban, binuksan ni Yangang ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang sanggol na babae. Ang batang ito ay inapo ng kanyang mga kaaway, isang angkan na 500 taon nang may alitan sa kanyang pamilya. Upang tapusin ang matagal ng sigalot, inatasan si Yangang na alisin ang lahat ng natitirang miyembro ng lahi ng kanyang mga kaaway gamit ang kanyang espada. Handa na sanang tapusin niyang ang kanyang misyon, ngunit ang inosenteng ngiti ng sanggol ay hindi inaasahang tumagos sa kanyang matigas na damdamin. Unti-unti, nabasag ang kanyang dating pagkatao at pinili niya ang awa kaysa tungkulin. Sa halip na patayin ang bata, iniligtas niya ito at isinama sa kanyang paglalakbay. Habang tumatakas siyang kasama ang sanggol, nagsimulang humabol ang sarili niyang angkan na kilala bilang Sadfloat, isang kinatatakutang grupo ng mga asasin mula sa silangan. Upang maprotektahan ang bata, napilitan siyang nakalabanan at patayin ang sarili niyang mga kasamahan. Kalaunan, huminto sila sa isang maliit at nakakakilabot na kainan upang maghanap ng makakain. Lumapit ang matandang babae na may-ari ng tindahan, ngunit biglang tumugon siyang sa instinct na panganib at sinaksak ito gamit ang mga chopstick na hawak niya. Lumabas na ang babae ay isa ring banta sa buhay ng bata. Pagkatapos kumain, sinunog niyang ang tindahan at umalis, dala-dala ang sanggol habang patuloy na tinatakasan ang madilim niyang nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, sumakay siyang sa isang barko patungo sa isang malayong lupain upang bisitahin ang isang matandang kaibigan. Ang dala lamang niya ay ang suot niyang damit at ang sanggol na kanyang inaalagaan. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating sila sa isang desolado at halos walang buhay na bayan na tinatawag na Lod, na matatagpuan sa kanlurang disyerto. Doon ay sinalubong siya ng isang lalaking nagngangalang Abal. Ipinakita niyang ang larawan ng kanyang kaibigang si Smiley, at agad siyang dinala ni Abal sa lumang bahay ni Smiley. Doon ay nalaman nilang matagal nang patay si Smiley. Kasabay nito, ang dating master niyang at leader ng kanyang angkan ay nagsimulang sundan siya kasama ang isang hukbo. Sa gabing iyon, habang siyang ay hirap dahil sa walang tigil na pag-iyak ng sanggol, bigla siyang inatake ng isang babaeng may hawak na kahoy na espada. Nabali ang espada sa laban. Ang babae na nagngangalang Lin ay napagkamalan siyang na siya ang kaibigang palaging binabanggit ni Smiley. Ayon kay Lin, tinuruan siya ni Smiley kung paano humawak ng espada, kaya inakala niyang ipinagpapatuloy niyang ang kanyang pamana. Ngunit nang mapansin niyang walang pangalan ang sanggol, pinangalanan niya itong April. Pagkatapos nito, nagalok si Lin ng kasunduan kay Yang, ituturo niya kung paano alagaan ang sanggol, kabilang na ang pagpapalit ng lampin, kapalit ng tulong nito sa kanilang laundry business. Agad na pumayag si Yang, at dito nagsimula ang kanyang bagong buhay sa kakaibang pagsasama na ito. Isang umaga, 3 kabataang lalaki ang pumasok sa tindahan ni Yang bilang mga unang customer ng araw. Ngunit imbes na kumilos bilang normal na mamimili, tila sinasadya nilang asarin si Yang. Nanatiling kalmado si Yang, ngunit unti-unting umiinit ang sitwasyon. Sa tamang sandali, dumating si Abal at agad na sumingit. Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang hinuli ang bawat isa sa 3 binata sa masakit na pagkakahawak, kaya napilitang umatras ang mga ito sa sakit. Nang hamupa ang gulo, tinapik ni Abal siyang sa balikat at inanyayahan siyang maglakad-lakad upang makapagpahinga at makapaglibang habang nag-uusap. Habang naglalakad, ikinwento ni Abal ang kasaysayan ng bayan. Dati raw itong isang masiglang lugar na kilala sa isang malaking circo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsara ang circo at unti-unting naging abandonado at kalunos-lunos ang bayan. Sa kabila nito, may ilang residente pa rin na patuloy na nagsisikap na buhayin muli ang circo upang maibalik ang dating sigla nito.
Sa kasamaang palad, hindi pa rin natutupad ang kanilang pangarap dahil kakaunti pa rin ang mga bisita. Lumilipas ang mga araw at unti-unting napagtanto niyang na marami pa siyang dapat matutunan sa bagong lugar na ito. Natutunan niya ang mga simpleng ngunit makabuluhang gawain tulad ng paglalaba, pagtatanim ng mga bulaklak, at pag-aalaga ng hardin. Bukod dito, unti-unti rin siyang nakabuo ng mga pagkakaibigan sa mga tao sa paligid niya, na nagparamdam sa kanya ng pagtanggap at pagpapahalaga. Dahan-daang nagbago ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Mula sa pagiging mandirigma at asasin, naging payapa ang kanyang pamumuhay. Natutunan niyang lasapin ang simplisidad at katahimikan na hindi niya inakalang mararanasan pa niya. Isang araw, napansin niyang si Lin na bumibisita sa isang libingan at nag-aalay ng bulaklak. Dahil sa pag-usisa, tinanong niya si Abal tungkol dito. Ikinwento ni Abal ang malungkot na nakaraan ni Lin. Noong panahong hindi pa nasa Syra ang bayan, may mga bandido na sumalakay at kinuha ang kontrol sa lugar, na siyang nagsimula ng trahedyang nagbago sa buhay ng marami. Si Lin ay nahuli at ipinasa sa mga lider ng mga bandido upang paglangkuran ang kanilang masasamang kagustuhan. Ngunit sa kabila nito, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagbuhos ng mainit na langis sa mukha ng isa sa kanila sa desperadong pagtatangka para sa kalayaan. Galit na galit ang lalaki at binaril si Lin, kaya siya ay bumagsak sa lupa. Agad namang tumakbo ang kanyang ama upang tulungan siya, ngunit binaril rin ito sa dibdib at agad na namatay. Ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae ay sinapit din ang parehong kapalaran, namatay sa mismong harap ng kanyang mga mata. Mula sa araw na iyon, si Lin ay napuno ng matinding paghihiganti. Paulit-ulit siyang nagsanay sa paghahagis ng kutsilyo, determinadong balang araw ay makapaghiganti sa nangyari sa kanyang pamilya. Naantig sa kanyang kwento, nagpasya siyang naturuan si Lin kung paano maghagis ng kutsilyo ng may eksaktong kontrol. Piniringan niya si Lin at tumayo sa harap ng target, ginagabayan siya na magtiwala sa kanyang pakiramdam at mag-focus. Sa una, nag-alinlangan si Lin, ngunit sa patuloy na paggabay niyang, nagawa niyang ihagis ang kutsilyo habang nakapikit, tamang-tama ang tama sa target nang hindi niya sinaktan ang sinuman. Na-inspire sa tapang niyang, mas naging mapanuri at mausisa si Lin. Sinubukan pa niya itong sukatin sa pamamagitan ng paghagis ng bato patungo kay April mula sa likuran. Agad na kumilos siyang at nasalo ang bato sa ere, kaya ligtas si April sa ginawa ni Lin. Sa gabing iyon, kahit pa rin naguguluhan si Lin sa kanyang nararamdaman, tinanong niya siyang kung bakit siya tinatawag na sad float sa malamig na tono. Ipinaliwanag niyang na nagmula ang pangalan sa nakakatakot na tunog na parang ploto na lumalabas sa hangin tuwing ang isa sa kanila ay pumatay ng kaaway, isang alaala ng mga kaluluwang kanyang kinuha. Pagkatapos nito, ibinigay ni Lin kay Yang ang isang kwintas na pamana ng kanyang ina bilang tanda ng tiwala. Bilang kapalit, ibinigay naman ni Yang sa kanya ang isang pares ng espada. Masayang sinubukan ni Lin ang mga espada at napansin ang alamat na sandata ni Yang. Tinangka niyang bunutin ito dahil sa kuryosidad, ngunit hindi niya ito nabuksan. Ipinaliwanag niyang na isinara niya ang espada upang hindi makawala ang mga sigaw ng mga kaluluwang nakuha niya sa nakaraan. Idinagdag pa niya na kung mabubuksan ang espada, agad na matutunton siya ng kanyang angkan at muli siyang mabubuhay sa mundong sinubukan niyang takasan. Samantala, ang leader ng Sad Flute Clan at ang kanilang mga tauhan ay patuloy na sinusundan si Yang, papalapit ng papalapit na parang mga aninong hindi na kailanman mawawala. Sa panahong ito, inilaan niyang ang kanyang sarili sa araw-araw na pagsasanay kay Lin sa sining ng espada, tinuturuan siya ng makapangyarihan at dalubhasang mga teknik. Sa bawat eksaktong galaw, gabi-gabi silang nagsasanay sa ilalim ng kalanggitang puno ng mga bituin, at ang kanilang pagsasanay ay lalong nagpapalapit sa kanila sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi sa gitna ng kanilang pagsasanay sa espada, biglang humakbang si Lin pasulong at walang salita na hinalikan si Yong. Nagulat at walang karanasan sa usapin ng pag-ibig si Yang, nanatili siyang nakatayo at tila nagyelo habang naaakit sa bigla at kakaibang sandali. Bilang resulta, isang init ang dumaloy sa kanyang dibdib at kusang hinawakan niya ang kanyang labi habang sinusubukang unawain ang hindi pamilyar na damdamin na iyon. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga outlaw cowboys ang bumalik sa bayan at tila hinahanap si Lin. Gayunpaman, itinago siya ng mga tao sa bayan kaya ibinaling ng mga outlaw ang kanilang galit sa mga mamamayan,
ginamit ang mga clown bilang target sa pagsasanay sa pagbaril at hinihila ang isang lasing na matanda mula sa bayan gamit ang lubod na nakakabit sa kabayo. Nang makita ni Lin ang pinuno ng mga outlaw, napuno siya ng galit at agad na nais itong sugurin. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Naabal at ng iba pa, at itinali siya sa isang poste upang maprotektahan siya. Ramdam ang panganib, kinuha rin niyang ang espadang ibinigay niya kay Lin. Ngunit may sariling plano si Lin, may nakatagong kutsilyo sa kanyang bota. Gamit ito, nagawa niyang makawala. Samantala, ang malupit na pinuno ng mga outlaw ay patuloy na naghahanap ng panibagong biktima, partikular na mga babae na may perpektong malinis na ngipin, ayon sa kanyang kakaibang kagustuhan. Maya-maya, nakahanap siya ng target, ngunit habang nagmamakaawa ang asawa nito para sa awa, walang habas na pinagbabaril silang dalawa hanggang sa mamatay sa mismong lugar. Habang tumatakbo ang kanilang dalawang teenage na anak papunta sa kanilang mga magulang, napansin sila ng mga tauhan ng pinuno at sinubukang abusuhin ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Lin na suot ang isang matangkad na pulang damit. Nagkunwari siyang alok ang sarili bilang distraction sa pinuno ng mga outlaw, na parang isang mapanuksong tukso. Ngunit ang totoo, plano niyang patayin ito at makamit ang kanyang paghihiganti. Samantala, napagtanto ng mga tao sa bayan na nakatakas si Lin, kaya nagmadali silang pumunta sa laundry shop ni Yang, alam nilang naghahanap siya ng paghihiganti. Dahil dito, napilitan si Yang na buksan muli ang kanyang alamat na espada. Sa sandaling gawin niya ito, ang mga sigaw ng mga kaluluwang nakatali sa sandata ay muling umalangaw sa gabi, na agad nakatawag ng atensyon ng leader ng Sandflute Clan, na mabilis na tinipon ang kanyang mga tauhan. Bumalik sa labanan, si Lin ay handa nang harapin ang pinuno ng mga outlaw. Ngunit nabigo ang kanyang plano nang makilala ng lalaki ang kanyang natatanging amoy, kaya agad nitong nahuli ang kanyang tunay na intensyon. Dahil dito, si Lin ay tinutukan ng baril. Sa gitna ng tensyon, biglang sumulpat si Yang at walang habas na pinabagsak ang mga outlaw gamit ang kanyang mabilis at malupit na galaw ng espada. Habang tinangka ng pinuno ng outlaw na tumakas, binato siya ni Lin ng kutsilyo at tinamaan ito habang tumatakbo. Ngunit nang mahulog ang kanyang maskara, lumabas na isa lamang pala itong decoy, ang tunay na leader ay nakatakas na at muling naglaho sa bayan. Napagtanto niyang na ang kanyang presensya ay maaaring magdala pa ng mas malaking panganib sa lugar. Dahil dito, nagpasya siyang lisanin ang desyertong bayan, kasama ang bigat ng kanyang nakaraan at ang patuloy na banta ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman, hinarang ni Naabal at ng mga tao sa bayan si Yang, ipinaliwanag na tiyak na babalik ang mga outlaw dahil sa ginawa ni Lin. Ngunit sa kabila ng matagal na pang-aapi, nagpasya na ang mga tao na lumaban. Dahil dito, pinili niyang na manatili at tumulong. Magkasama, naghukay sila ng isang nakatagong libingan at doon nila natagpuan ang mga nakatagong sandata, bala, at mga pampasabog. Nakakagulat din na ang lasing na si Ron, na dati ay hinayla ng kabayo at pinahiya, ay isang retiradong mahusay na sharpshooter pala. Kinagabihan, sa gitna ng mga guho ng hardin, nagkwentuhan sina Yang at Ron sa ilalim ng kalangitan. Ikinwento ni Ron kung paano siya dating kriminal ngunit nagbago dahil sa isang babae na nagbigay sa kanya ng bagong direksyon sa buhay. Naantig si Yang sa kanyang kwento at hinanap si Lin, saka ibinalik sa kanya ang mga espada bilang paghahanda sa nalalapit na labanan. Kinabukasan, tumunog ang kampana ng bayan, hudyat ng pagdating ng kaaway. Agad na pamwesto ang mga tao upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Sa unahan, nakatayo si Yang na hawak ang kanyang legendary sword, habang si Ron ay nasa tuktok ng mataas na carousel gamit ang sniper rifle upang magbigay ng suporta. Pagdating ng mga cowboy, agad silang nagpaputok at sinubukang umakyat sa carousel upang hulihin si Ron. Ngunit sa mabilis na pag-iisip, nakatakas si Ron at pinasabog ang carousel, ginawang bitag ang mga kalabang na trap sa loob. Gayunpaman, ang natitirang mga outlaw ay muling nagtipon at naglunsad ng matinding pag-atake, dahilan upang mapilitang magtago ang mga taga-bayan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw ang mga nakamaskarang ninja sa mga bubungan, senyales na dumating na ang Sandflute Clan, na lalong nagpalala sa labanan. Dito, hinarap niyang ang sarili niyang mga kasamahan at isa-isa silang pinabagsak gamit ang kanyang natatanging husay sa espada,
ang kakayahang minsan ay nagpasikat at naging kinatatakutan niya bilang assassin. Habang patuloy ang kaguluhan, tumakas sina Yang at Lin patungo sa laundry shop. Habang patuloy silang hinahabol ng mga ninja, ipinagkatiwala ni Yang si Abal na alagaan si April. Ngunit sa kasamaang palad, napatay si Abal at nadakip si April ng pinuno ng mga outlaw. Narinig ni Yang ang sigaw ni April kaya buong bilis siyang tumakbo papunta sa kuta ng kaaway. Doon, natagpuan niya ang natitirang pinuno ng mga outlaw at hinarap niya ito para sa paghihiganti ni Lin. Ngunit ang tunay na hamon ay dumating pa, ang leader ng Sad Flute Clan, ang kanyang dating master, ay lumitaw at agad siyang hinamon sa isang tunggalian. Sa gitna ng tahimik ngunit matinding labanan, nagtagpo ang dalawa. Bagamat hindi malinaw sa mata ang bawat galaw, ang kinalabasan ay tiyak, na nagsiyang at napatumba ang kanyang master sa isang huling malupit na tama sa leeg. Matapos ang laban, nagpaalam siyang kay Lin at sa natitirang mga tao ng bayan. Mabigat ang kanyang loob habang ipinaliwanag niyang kailangan niyang umalis, dahil maaaring dumating pa ang natitirang miyembro ng Sad Flute Clan at ilagay sa panganib ang lahat, lalo na si April. Ipinagkatiwala niyang si April kay Lin, na buong luha naman itong tinanggap bilang isang mabigat ngunit mahalagang responsibilidad. Nagpalitan sila ng huling makahulugang tingin, isang sandaling puno ng lahat ng hindi nasabi. Pagkatapos nito, tumalikod si Yang at dahan-daang naglakad palayo, iniwan ang bayan at ang mga taong naging bahagi ng kanyang bagong buhay. Sa kanyang pag-alis, nanatiling tahimik ang lugar, isang paalala ng mga digmaang nalampasan, mga buhay na binago, at ng kapayapaang pansamantalang natamo. At dito